Hanggang ngayon, walang tumatalo sa Diyos sa bigayan. Ibinigay ni Abraham ang kaisa-isahang niyang anak, ibinigay din ng Diyos ang kanyang kaisa-isahang anak, lamang na lamang alaang. Give your best and be ready to receive His best. Sa pamamagitan ni Abraham, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Sa lahi po ng mga Hudyo o mga Israelita, dumaloy ang kaligtasan nating mga hintil. Napagpala ang lahat ng angkan dahil kay Abraham. Hanggang ngayon, napapagpala ang buong mundo ng napakaraming inventions, designs, patents na galing sa Israel. Alam nyo, ano bang mas malimit ninyong mapansin? Ito. USB flash drive. As simple as that. Yan po ay na-invent ng Hudyo. The Jews perfected the drip irrigation na kahit disyerto ay kaya nilang punuin ng halaman. Sa kayo nakakitang sa Israel na hindi naman maganda ang lupa, ay sila'y nag-e-export pa ng mga prutas. Lupa doon kailangan mong durugin para mataniman. Pero they perfected a technology na pwede silang magtanim. Kaya ang ganda-ganda ng Israel kahit disyerto. Now, ngunit bago maganap ang pangako ng Diyos, ito na. Tinuruan ng Diyos si Abraham kung paano makakamit ito. Sino excited malaman? Sinong gustong maranasan yung pagpapala ni Abraham? Now, tingnan natin kung paano ito nakamit ni Abraham. Genesis 22 verse 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isahang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Nako naman, ay pinangakuan nga ng pagpapala, gagawin malaking bansa, nagkaanak nga, ay ano ga naman ito? At pinapapatay, ipinapahandog sa Diyos. Abraham, pagpapalain ko ikaw ng mega blessings, ultra blessing, great blessings. Pero para matanggap mo ito, kunin mo ngayong anak na si Isaac at ialay mo siyang handog sa akin. Abraham, if you want the best, give me your best. Ang title po namin sineshare sa inyo, give the best to receive the best. Ang mundo po ay itinatag sa pagbibigay. Kahit Diyos ay nagbigay upang may maganap. Noong nais ng Diyos bigyan ng tao ng buhay, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang hininga. Kumuha siya ng putik, hinugisan, at hiningahan ang kanyang hininga, at yun ay naging buhay na kaluluwa. Nung gusto niyang may maganap, meron siyang binibigay. Nung nais ng Diyos magkaroon ng pamilya, ibinigay ang anak, si Jesus. Dahil doon, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Nung nais ng Diyos na magkaroon ng malapit na relasyon sa atin, anong ginawa niya? Binigay ang kanyang banal na Espiritu. Ang mundo po ay itinatag sa pagbibigay. Pag may nais ang Diyos na maganap sa mundong ito, nagbibigay siya. Sabi ng iba, ay di ka naman pastor pag nagkameron, ay di magbibigay. Ibabalik ko po yung verse sa Genesis 22, verse 2. At ang sinabi doon, at kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak. Kailan pinakukuha? Kindly say, ngayon. Pastor, kailan ba ngayon? Ang ngayon ay anumang panahon bago maganap ang pangako. Ang ngayon ay panahon habang wala pa ang pangako. Iyon ang ngayon. Nung sinabi ni Lord kay Abraham na maghandog, ginawa agad ito ni Abraham.
Nagtayo si Abraham ng dambana, inayos ang kahoy, tinalian si Isaac at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Bakit? Susunugin eh. Of course, yun po yung noon, ha? Itinaas ni Abraham ang patalim, papatayin ang anak, at lumabas ang anghel ng Panginoon. Ito ang sabi ng angel of the Lord. This is Jesus in pre-incarnate form. Genesis 22 verse 12. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ng bata o gagawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin. Kindly say, hindi ipinagkait sa akin. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isahang anak. May pangako po ang Diyos kay Abraham, kaya pinagtatanim ni Lord si Abraham. This will always be the pattern in our lives. At pagkatanim ni Abraham, nung sinabi ni Abraham, sige po, susunod ako, dumating ang anghel, okay na, nakita na, hindi mo ipagkakait ang anuman sa Panginoon. Kinonfirm ni Lord ang kanyang pangako. Inulit muli, Genesis 22 verse 16. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin. Yun na naman, para bagang napakahalaga sa Panginoon yon. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isahang anak. Anong naging resulta? Verse 17 and 18. Tunay na pagpapalain kita at paraaramihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat at makakamit ng iyong binhi ang pinto ang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Nakita na po natin ang sikreto ng pagpapala. Obvious na, napakaliwanag. Kung may pangakong pinanghahawakan ikaw, taniman mo. Kung matindi ang hinihintay mo, taniman mo ng matindi, taniman mo ng Isaac mo. Alam mo bang ito'y alam ni David? David knows this. Pastor, bakit tinuturo mo yan? Alam niyo kung bakit? Hindi ito nature ng tao. Dapat ituro. Alam ito ni David, 2 Samuel 24 verse 24, hindi ako magkakaloob ng walang halaga sa akin. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng bagay na easy-easy lang. Kaya kung walang dating sa iyo, walang dating kay Lord. Alam ito ni Elias, si Propeta Elias, alam ito. Mababasa niyo ito sa 1 King chapter 17. Pero ito kukwento ko sa inyo. Si Elias po ay pumunta sa lugar na kung saan ay nandoon yung babaeng balo. Nakita niyang babaeng balo namumulot ng patpat. At pagkatapos, sabi ni Elias, dalhan mo ako ng tubig at isang pirasong tinapay. Sabi ng babaeng balo, noon kasi tagtuyot, walang ulan, famine, walang pagkain. Sabi ng babaeng balo, yung palang babaeng balo ay single mother pa, may anak siya. Wala akong luto, isang dakot lang na harina meron ako sa tapayan, at kaunting langis sa banga. Ako'y namumulot ng patpat kasi lulutuin ko na yon para sa aming mag-ina at handa na kaming mamatay. Last meal na nung mag-ina. At paalam, mundo. Alam mo sabi ni Elias? Okay. Siya, ipagluto mo muna ako ng para sa akin. Ano ka mo? Alam mo talagang Bible, talagang aano ng iyong isip eh. Hindi mo ba naunawaan, Elias, ang sinabi ko? Kaunting harina, kaunting langis. Lulutuin ko para sa aming mag-ina at handa na kaming mamatay. Baka kasi hindi mo naunawaan eh. Sabi ni Elias, unawang-unawa ko. Kaya ipagluto mo ako. Alam mo, kung tayo'y nandoon, magiging pariseyo tayo. Hindi makatao, walang puso. Pero alam ni Elias ang ginagawa niya.
Alam niya ang principle na sa hirap unawain ng ating kokoteng, the widow must give her best to receive the best. Basahin ko sa inyo ang 1 Kings 17 verse 15 and 16. Siya'y lumayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Verse 16, siya pala'y lumayo. Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. Verse 16, ang tapayan ng harina hindi nagkulang o ang banga ng langis ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Kapatid, sige, palapakan mo sa Lord. If you want to receive the best, give the best. Ito rin po ang prinsipal na nakita ng mga disipulo sa buhay ng bata. Sinong bata? Nung kasi, ang dami sumusunod kay Jesus, mga gutom na. Sabi ng Panginoon na hanggang makakakuha ng pagkain para sa mga ito. Ay, nako po. Walang makukunan, dami niya. Bakit? 5,000 tao. At sabi, meron ditong bata, may 2 gardenya at 5 bangus. Sabi, okay, kukunin ko yan. Sandali ha. Pag binabasa kasi natin yon, basta binigay ng bata Hindi ba nyo naiisip kung ano ang damdamin ng bata? It could be, baon ko yun pagkain ko yun ba't kukunin? At yun bata, subukan mong kunan ng pagkain ng bata. Subukan mo. Pero alam mo, ibinigay ng bata ang 2 loaves at 5 fish kay Jesus. Pinarami at napakain ang 5,000 lalaki. May kasama yung mga babae, may kasama yung anak, hindi na binilang ha. Kaya it could be 10,000 more pa yan. At pagkatapos pakainin, sumobra pa ng 12 basket. Pastor, napakatinding multiplication sa maliit na tanim. Sinong may sabi sa iyong maliit na tanim? Apa, 2 lang tinapay at 5 isda, napakain ng 5,000 tao. Kahit ako'y magpatay din yan ng isang figure, hindi ko kayang pakainin niya. Sinong may sabi sa iyong maliit? Ang ibinigay ng batay lahat. At uulitin ko yung 2 beses sinabi ng Panginoon. At dahil hindi mo ipinagkait sa akin, napakahalaga sa Panginoon yon. At hindi mo ipinagkait sa akin. Ibig sabihin may mga taong ipinagkakait. Malaking blessing ang naging resulta ng pagbibigay ni Abraham ng the best. Ano yon? At lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Hanggang ngayon, nakikinabang tayo. The question, what is your best? Ano ang best mo? Your best is your pinakamahalaga, pinakamaganda, pinakamarami, pinakamatindi, pinakamahal. Ang isang dakot na harina at konting langis, ang best ng widow. The 2 loaves and 5 fish, ang best nung bata. Si Isaac, ang best ni Abraham. Isaac represents all of what Abraham had. Si Isaac na ang nagre-represent ng lahat na meron si Abraham. Ibig sabihin, nung binigay niya si Isaac, parang binigay na niyang lahat. Kasi lahat ay mas mababa ng halaga kaysa kay Isaac. Kaya hindi na uli para subukin ng Diyos si Abraham kung hindi niya ipinagkakait. Halimbawa, Abraham, bigyan mo nga ako ng 1,000 baka. Hindi na susubukin ng Diyos. Bakit? Kasi mas mahalaga si Isaac kaysa 1,000 baka.
At dahil po inihandog ni Abraham si Isaac, ang kanyang kaisa-isahang anak na kanyang minamahal, ipinadala ng ama ang kanyang bugtong na anak na lubos niyang minamahal, si Jesus, upang ang dugo ay ihandog para sa kabayaran ng ating kasalanan. Hanggang ngayon, walang tumatalo sa Diyos sa bigayan. Ibinigay ni Abraham ang kaisa-isahan niyang anak, ibinigay din ng Diyos ang kanyang kaisa-isahang anak, lamang na lamang alaang. Give your best and be ready to receive His best. Jesus represents all. Ano ibig sabihin? Lahat ng hihingin mo ay mas mababa na kaysa kay Jesus. At kung naibigay na si Jesus, wala na siyang hindi may ibigay. Kung ang hinihingi mo'y healing, tumataas ang pananampalataya mo ngayon. Kung naibigay na si Jesus, ano pa ba naman ang hindi ibibigay ng Diyos sa iyo? Yan ba namang healing na yan? Pero hindi nyo napapansin? Kokonti ang nakikita natin ganitong example sa Bible. Ako yung nag-research eh. Sabi ko, pwede kong isama dito yung widow na nagbigay ng kanyang last coin. Pwedeng isama dito yung babaeng nagbigay ng kanyang pamango at binuhos kay Jesus. Pero nagbabasa pa ako, kokonti. And then nag-isip ako, kahit dito sa ating panahon ngayon, kokonti ang ganitong patotoo, kokonti ang ganitong istorya. Tanungin niyo ako, bakit po? Kasi mahirap. Mahirap. Lalo sa mga lalaki. Ang mga lalaki kasi, binigyan ng Diyos ng biyaya ng pagpo-provide sa family. Yang mga yan, kung magbibigay, iisipin agad niyan, para sa pamilya ko, aray. Binigyan siya ng ganyan eh. Kaya itong ipinapagawa ng Diyos na ito, mahirap. At bakit mahirap? Kasi masakit. Masakit itong ibigay. Masakit ibigay ang isaak mo. Masakit ibigay ang huling pagkain ninyong mag-ina. Pwede kong ibigay, Pastor, ang pagkain ko, pero ang pagkain ng anak ko, hindi ko ba ibigay? Masakit ibigay yung iyong pagkain, bata ka, padala ng magulang sa iyo, o sige, ikaw pala manunood doon sa healing crusade. O aray ang pagkain mo. At yung ikaw nagutom, may kainin mo yan. Abay, kinuha sa iyo. Sa hirap ibigay. Kaya, pag-usapan natin, it happened. Some people did this. Paano ko ito magagawa, Pastor? Paano ko makakapagbigay ng the best? Una, unawaing lahat ng nasa iyo ay bigay din lang. John 3:27. Hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kapatid, kung ikaw ay blessed, isipin mo, bigay din lang yan sa'yo. Ano ka naman pagkakaiba mo sa katabi mo? Ikaw ay biniyayaan. Meron kang ibang biyaya na maaring wala sa katabi mo o maaring ibang biyaya ng katabi mo. Pero whatever you have, ibinigay din lang naman yan ng Diyos sa'yo. Wala talagang ipagmamalaki. Kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo, di ka magkakameron kung hindi ka muna binigyan ni Lord. At hindi ka masasaktang ibigay ang best mo kasi bigay din lang naman yun sa'yo. Mas madaling ibigay sa Panginoon ang best para tumanggap ka ng best kung alam mo na in the first place, hindi yan iyo, hindi yan galing sa'yo. Mas madali. Lahat ay bigay lang. Hanggat akala mo, alam mo si Abraham, alam naman na yan si Isaac ibigay lang sa kanya ng Diyos. Napaka-obvious naman. Bakit? Eh nung nakuha nila si Isaac, 100 years old na si Abraham. 90 years old si Sarah yung asawa.
Alam nilang imposible magkaroon sila ng Isaac. Kaya sila nagka-Isaac. Talagang bigay lang ng Diyos yon, obvious yon. Kaya doon ko nakita, madali mo lang maibigay ang anuman kung alam mo na yan ibigay din lamang sa'yo. Hanggat akala mo ikaw ang naghirap. Hanggat akala mo'y dahil mo, kaya ka nagkameron. Hindi mo pagugulo ang patas ng kapirahan. Huwag mong ibuin yan, sulong, huwag mong ibuin yan. Hanggat ang sa isip mo'y walang nagbigay sa iyo at ikaw ang may dahilan kaya mo nakuha yan, wala, hindi ka magkakaroon ng patotoo ng katulad ng mga ating nabasa tungkol kay Abraham. Mahirap ibigay kay Lord. Naalala ko yung daddy yung daddy sabi ng mga anak, Daddy, bili tayo ng ice cream. Sige na, sakay. Pupunta tayo sa hypermart. Punta doon. O pili kayo ng gusto. Daddy, yun ang gusto ko. Sabi, ito daddy ko. Sige, pili natin. Pagkatapos, ang binili nila yung ano lang yung kakain. Stick, kung ano man. Sabi ni daddy, pahingi naman ako. Sabi ng anak, akin to daddy. Di kita bibigyan, akin to eh. Alam mo, para tayong bata. Binigyan tayo ng Diyos. At nung humihingi ang Diyos, sabi natin, akin to eh. Kabibigay lang, akin to. Subukan mong hingan ng French fries ang iyong anak. Pengi naman ang isa, akin to eh. Kabibigay mo lang. Sabihin mo, lahat na meron ako, bigay lang sa akin. Kaya pag ikaw ay may pumipigil sa pagbibigay mo, isipin mo lamang yung, ang ice cream. Alam niyo kung bakit tinuturo ito? Kasi gustong-gusto ko yumaman kayo. At alam mo kung bakit maraming Kristiyanong nakaka-breakthrough? Kasi dumadating sila sa puntos na ang pananampalataya nila sa salita ay mas mataas na kaysa takot na ibinibigay ng mundo sa kanila.